Nagsisilbing pundasyon ng kabataan sa kanilang paglaki ang unang baitang nito sa edukasyon, ang pagiging daycare. At dito, sa kabila ng mababang sahod, ang mga daycare workers ang nagsasakripisyo para mabigyan ng maayos na pundasyon ang mga batang pumapasok sa daycare school. Kaya noong nakaraang linggo, sila ang binigyang pugay ng pamahalaang panlalawigan. Narito ang report. Malaking kasiyahan ang naidulot sa mga daycare workers ng bawat bayan sa lalawigan matapos ipagdiwang ang Provincial Daycare Workers Month celebration na ginanap sa Immaculate Heart of Mary Academy Gymnasium noong Hulyo at 31. Sa okasyon na may temang daycare workers, kaagapay ng pamilya at pamahalaan sa pagtataguyod ng Early Child Care Development Program, naging panauhin sa okasyon si Governor Alfonso V. Umali Jr. at Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao. Kasama ang mga Municipal Social Welfare and Development Officers ng iba't ibang bayan. Nadagdagan ang tuwa naman nagsidalong daycare workers nang banggitin ng punong lalawigan sa kanyang pagsasalita ang hinihiling niya kay DSWD Dinky Suliman na maisama ang mga daycare workers sa mga benepisyaryo ng 4Ps o programang Pantawid Pamilya. Lahat ay tutulong namin sa inyo, lahat ang pwede namin ibigin sa inyo. Sabi sa akin, Tess, ibigin na natin sa inyo. Sige, Tess, kasi yung mga yan, napakatagal na nagpupulong-tato, nagsasakripisyo, at kailangan lang talaga na mabigyan natin ng mga bagay-bagay. Sa katunayan, hindi ko na itatanong, kayo po ay naglalaban namin. Nausap po si Secretary ng Suliman. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, yung mga daycare workers natin, yan, mga PHW, mga talaga nagsasakripisyo, nagpo-volunteer. Dapat kamo, wala pa kayong programa na kasama dapat dyan sa mga 4Ps. Nagbibigay tayo po sa iba. Nagbibigay tayo sa iba, tapos ito ka nagpo-volunteer sa atin, parang nakakalimutan natin. So, ngayon po ay pinag-aaralan nila ito kasi medyo malaki-laki. Kung dito lang palagay ko, pwede natin mapuwersa. Pero kasi pag napili sila sa ito, ibig sabihin, bibigyan nila ang buong Pilipinas. Kaya medyo pinag-aaralan pa. Pero ito po ay natin tataktanan sa paglaban. Alam ko naman na ngayon napakaliit talaga. Halos pampalupag-loob lang ang tatanggap natin politik allowance. Kaya para sa inyo, tutuloy natin itong pagiging at tulong sa SWD. Naging tampok naman sa okasyon ang isinagawang folk dancing contest na nilahukan ng mga daycare workers ng mga bayan ng Pola, Nauhan, Socorro, Calapan City, Bansud, Pinamalayan, San Teodoro, Gloria, Mansalay, at Bungabong. Sa masigla at maindaig na pagsayaw gamit ang pinagpatong-patong na bangko, nanguna sa patimpalak ang grupo ng mga daycare workers mula sa lungsod ng Calapan. Sinundan naman ito ng animoy may pakpak na costume mula sa bayan ng San Teodoro, second place. At nang maindaig ding pagsayaw ng mga taga-bayan ng Gloria, third place. Naging kasapi ng hurado sina Chair San Juan ng Provincial Social Welfare and Development Office, Social Worker Officer Miramelinda Leterio, at ng inyo pong lingkod mula sa Provincial Information Office. Tumanggap ng premyo na 5,000, 3,000 at 2,000 piso ang first, second at third place ayon sa pagkakasunod-sunod. Tig 1,000 piso naman ang tinanggap na consolation prize ng mga hindi nanalo. Naging tampok din dito ang mga raffle prizes at giveaways
na nagmula sa pamahalaang panlalawigan at Association of Local Social Welfare and Development Offices of the Philippines. Susunod, sistema ng daloy trapiko sa Calapan Pier, isa sa ayos. Karagdagang renewable energy sources inaasahang tutugon sa kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan. KPSM serbisyo ora mismo sa Victoria, dinumog ng mga taga-barangay. Provincial Capital Daycare Center nakiisa sa Nutrition Month celebration. At DTI nagsimula ng mag-issue ng sticker sa mga helmet. Tutok lang po magbabalik ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong.
Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Ang lungsod ng Calapan bilang pinakakapital ng Oriental Mindoro ang pinakapinto ng lalawigan sa pagpasok ng mga turista. Maaari ring sabihin sa bukanang ito, ang Calapan Port na unang sasapitin sa pagpasok sa lalawigan ang lilikha ng unang impresyon sa mga turista at pagbabatayan na rin kung kawili-wili ba itong puntahan o mag-iibang lugar na lang sa susunod dahil sa hindi magandang naging impresyon o naranasan nila sa daungan pa lamang ng lalawigan. Kaya naman sa mga suliraning kinakaharap ng pamunuan, ang daungang ito, nagtutulungan ngayon ang mga konsernadong ahensya at samahan sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan, partikular ang Provincial Care Council, Philippine National Police at iba pang konsernadong ahensya upang kaagad na maisaayos ang sistema dito ng trapiko na magpapaaluan sa mga papasok at lalabas ng Calapan Pier. Narito ang report ni Randy Digma. Isinasaayos ngayon ang daloy trapiko sa Calapan Pier at ipatutupad din ang ilan pang natukoy na pagbabago para sa maayos na operasyon ng mga pasahero at sasakyan na pumapasok at lumalabas dito. Dito sumentro ang pinatawag na pagpupulong ng Provincial Care Council sa lahat ng konsernadong ahensya ng pamahalaan at iba pang konsernadong samahan na may kinalaman sa operasyon ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan at pasahero sa Calapan Pier na ginanap sa Bishop House, Barangay Salong, Calapan City noong Hulyo at 31. Ang Provincial Care Forum ay isang regular na buwan ng pagpupulong na pinangungunahan ng pamahalang panlalawigan at ng simbahan kasama ang mga konsernadong ahensya kung saan sama-samang tinatalakay at nare-resolba ang mga suliraning nakaaapekto sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Sa pagpupulong inilatag ng Philippine National Police na nasa ilalim ng pamuno ni Police Senior Superintendent Anthony Alcañeses ang programa ng kalangtanggapan kasama ang iba pang kaugnay na ahensya hinggil sa pagsaayos ng trapiko sa Calapan Pier at layunin ng mga itong mahawan ang National Highway sa Calapan Pier upang maayos na makapasok at makalabas ang mga sasakyan dito. Nilalayon din ng ipatutupad na pagsaayos ng trapiko na makapagbigay ng magandang impresyon ang lalawigan sa mga turistang pumapasok, mawili ang mga ito at muli pang bumalik sa Oriental Mindoro. Sa pakikipanayam ng KPSM kay Provincial Director Alcañeses, layunin ng ipatupad nilang programa sa trapiko sa Calapan Pier na madisiplina ang mga motorista para na rin sa paglikha ng magandang imahe ng Oriental Mindoro sa mga bawat turistang pumapasok ng lalawigan. Sa naturang pagpupulong, nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga konsernadong individual at mga konsernadong ahensya ng pamahalaang panlalawigan. Natalakay din dito ang kinakaharap na suliranin ng mga pasahero sa kanilang sasakyan at sa mismong sikip ng daan sa mga pumapasok at lumalabas sa sasakyan dahil na rin sa hindi pagsunod ng mga ito sa entrance at exit gate ng pantalan. Kasama naman sa mga nabalangkas sa plano ang paglalagay ng malilinaw na signages, pagtatalaga ng tamang lugar para sa parking area, paglilipat ng mga ticketing booth ng mga shipping company malapit sa matutukoy na parking area, pinaniniwala ang makapagpapaluwag ng daan sa National Highway sa naturang pantalan. Sa nakuhang datos ng KPSM, umaabot sa 1,000 katao kada araw ang mga taong nagtutuloy